Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez, Mamaya sa Grid Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see, ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mahaganap? So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give me an information. Wala yung violet dyan talaga. Sa inyo. Angel Spirit. So there's a Queen of Wands by confidence, no? Kailangan lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo, no? At kailangan mo maging matapang, no? Sa lahat ng hamon, eksena sa buhay mo, with the Two of Pentacles, so kailangan mo maging balanse. Kailangan yung emosyon mo ay kailangan balanse dito para may mga bagay na magagawa ka. Oh. Additional messages. And of course, there's this Five of Pentacles. Oh, mag-ingat-ingat. There's a financial crisis. Maaaring magdulot to ng financial crisis, no? Or sinasabi sa'yo dito, magtipid ka, mag-ipon ka, mag-imbak ka. So there's the Two of Wands by choices, no? May mga bagay na pagpipilian ka dito. So this is the wheel of fortune turning to your favor, no? Kung mag-iikot na yung kapalaran, maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon, maaaring may mga bagay na bumaligtad na ang sitwasyon. Kaya mag-iingat ka. Additional messages. And because there is the Five of Cups of something regret or disappointment, no? May mga bagay na panghihinayangan ka, may mga bagay na pagsisisihan ka, no? And because let's see what is the Queen of Wands. The Queen of Wands represent the Queen of Swords, a bigger picture, no? Kailangan tignan mo laging posibilidad na mangyayari sa kaganapan sa buhay mo. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Kailangan matyaga ka sa kung ano man ang meron ka. Kailangan, kumbaga, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga hawakan mo o may paninindigan ka. Oh. So, let's see what is the Two of Pentacles. What is the Two of Pentacles represent what? The Two of Pentacles represent the Six of Wands for a victory is yours. Now you are on the spotlight. So, nandiyan ka na sa rurok ng eksena. So, bibitaw ka pa ba? Kailangan maging balanse ang iyong emosyon. The Five of Pentacles represent what? The Five of Swords. See, I told you, magkakaroon ng self-sabotage dito. Now, dahil sa actions mo, magkakaroon ka ng financial crisis dito or may mga bagay na parang magigipit ka or may ipit ka sa sitwasyon. Kaya kailangan maging aware ka sa lahat ng gagawin mong action, ha? Baka it's either may mga dito guarantor or either nangutang ka, nang hiram ka, eventually, 'di ba? May ipit ka or parang mababaong ka sa utang or something. Yung iba naman, some of them, no, kumbaga may mga lumapit sa iyo, pinahiram mo, at the end of the time ikaw naman yung nangangailangan, or either guys, kumbaga there's something information na maaring kumbaga meron ditong budol, no? Maaaring mabudol ka. So, let's see what is the Two of Wands by the Star card. So, this is the wish fulfillment. So, may mga bagay na unti-unti na matutupad dito. May mga bagay na unti-unti nang gagaling. The Wheel of Fortune represent the Six of Swords with the transition, no? Unti-unti ka na makakaalis sa sitwasyon mo. At yung sinasabi na babaligtad na ang mundo, no? Babaligtad na ang sitwasyon. So, let's see what is the Five of Cups. Represent what? The Three of Wands. So, waiting for ship or waiting for yourself, no? Yung hinihintay mo, no? May mga bagay na, kumaga, dumating na, no? Kumaga, may mga bagay dito na maaring mangyayari na, yung mga bagay na kinakatakot mo, or may mga bagay na dapat mong iwasan, no? There's something regret na baka pagsisihan mo at the end of the time. The Queen of Wands and the Queen of Swords represent the Knight of Pentacles. Secure. Maging secure ka sa kung ano man ang hawak-hawak mo. No? Kailangan tingnan mo yung bigger picture of yourself. No? Kailangan stability with the control. No? Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo.
So let's see what is the Two of Pentacles and the Six of Wands. So this is the Queen of Pentacles being practicality. Kailangan pagdating sa finances, practical ka rin. Pati sa mga lahat ng bagay-bagay sa all areas of your life. So kailangan maging balance ka. So what is the Five of Pentacles? The Five of Swords. So there's a Page of Cups by intuition. See? May hypnotize dito, guys. No, nakakasense ako ng hypnotize dito. Baka may hypnotize ka, maloko ka, mabudol ka, mag-ingat ka. No? So let's see what is the Two of Wands and the Star card. So, there's the Eight of Cups of something letting go, no? Bitawan, pakawalan mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa'yo. There's something healing. And there's something wish fulfillment. Let's see what is the Wheel of Fortune and of course the Six of Swords. Represent the Sun card. Wow! Kumbaga, bibigyang linaw, no? Kumbaga, magiging maganda ang kalalabasan. There's a success, victory, and prosperity lies ahead. Talagang ipagkakalob sa'yo yung mga bagay-bagay na what you deserve. Ito yung tulad na sinasabi ko, iikot na ang kapalaran. Maaaring pumabor sa'yo ang sitwasyon at babaligtad na ang sitwasyon. Ganon. Kung baga sinasabi ito yung magpapabago sa eksena mo. Lilinawin, liliwanagin, lilinisin. No? Let's see what is the Five of Cups and the Three of Wands. Represent the Hermit card. This is a spirituality or spiritual environment or spiritual journey or spiritual awakening. So, may mga bagay na mamumulat ka dito about sa spiritual, no? Kumbaga, binibigyan ka na ng signs or synchronicities. Kung sa madaling salita, signos or babala, no? Kaya mag-ingat ka. Additional messages about sa outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Ace of Swords with the breakthrough, no? Magtatagumpay ka at the end of the time. At sinasabi sa'yo dito, there's a Page of Swords, spying, looking, watching at you. Mag-ingat ka. Mayroon sumusubaybay sa'yo. Or either, kailangan mo munang alamin, tuklasin, no? Kung ano yung kalalabasan ng eksena bago ka magtitake ng action. Additional messages about sa career. About sa career mo, there's the Six of Cups. So something, there's a friend or reminiscence or something a childhood memories. And of course, there's a Page of Pentacles with an investment. So, ibig sabihin dito, mulat ka na, no? Sa kaisipan pagdating sa investment, pagdating sa career or negosyo, hanap buhay mo, kumaga, pinagdaanan mo na yan mula sa pool, no? Pagkabata mo pa lang, danas mo na yung hirap, danas mo na yung mga sakripisyo, at danas mo na yung pag-i-invest sa mga kung ano-anong bagay. Oh. Additional messages. And of course, there's something King of Pentacles, secure. No? Kumbaga pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, maging secure ka. Kasi kumbaga kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo palalaguin. Madala ka na sa nangyari sa isa nakaraan, no? Nagkaroon, some of you guys, no, nagkaroon ng bankruptcy pagdating sa business mo. Additional messages about sa love life. So, this is the Nine of Cups with the wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na unti-unti mo nang mararanasan, mararamdaman, no? Ang totoong pagmamahal. Ay, charis. And of course, let's see. Additional message of the Tower moment for a major changes, no? May mga pagbabago magaganap dito. Ito yung magbibigay sa'yo ng something a chaos, something destruction, disaster, or either rebuilding, no? Maaring buuin ka or sirain ka ng sitwasyon na to, pero sinasabi dito tutupad sa pangarap mo. So it means in a good matter, no? In a good way, yung mangyayari na to. Additional messages about sa health. So this is the Four of Swords by intuition, na makinig ka sa gut feeling mo. No, there's something rest. So kailangan mo ng pahinga, ha? This is the Knight of Wands. So, kumbaga, ura-urada ka rin kasi pagkilos at paggalaw mo. Kailangan mo ng pahinga. Ha? Hindi pwedeng over-fatigue dyan, ha? Kuya, sir, madam. Oh, mag-ingat ka. So, let's see. Additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, represent what? So, there is perfect timing. So, talaga nakalakad talaga yung mga bagay na dapat ay mangyari. No? This is the right direction or right time for you to moving forward. Ooh. And at the same time, there's a goodbye to the old, hello to the new. So, see, pakawalan mo na ang nangyari sa nakaraan. Hello, ito na ang bagong simula. No? Ng bagong kinabukasan. So, let's see. What is the synchronicities? And there's a wisdom, enlightenment, no? Bibigyang linaw talaga lahat ng mga kaganapan sa buhay mo, ha? And there is a something retreat, no? Tumaga sinasabi dito na disconnect from the world. So, ibig sabihin, kailangan mo kumawala sa mga tao na sa paligid mo. No? Kailangan na, kumbaga, makinig ka sa puso't isip mo. Oh.
And there's a sister. Oh, may kinalaman na sister dito. Be aware. Now, there's a something sister behind the scenes. So, maging aware ka. Lilinawagan lahat ng mga kinalaman about sa sister mo. Kaya kailangan maging handa sa lahat ng mga posibleng mangyayari. So, let's see what is the yin and yang oracle card. There is a guarded and vulnerable, no? Kumbaga, pangalagaan mo yung sarili mo, no? Kinukulong ka sa toxicities dito. There's a something fear and limitation. Kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo. At the same time, there's a trigger, no? There's a conflict. Isa sa nagiging trigger dito, yung takot mo or pangamba mo sa situation. Additional messages dito about sa Archangel Michael. Archangel Michael, messages for you is, you're on the right path. Oh my God, nasa tamang direction ka. And prayer will help you from this situation, no? Ang pagdarasal doon ay makakatulong sa situation mo. And your inner guidance is real and trustworthy. Yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan mo. For the angels answer, represent what? For the angels answer, this situation will improve, no? Ang sitwasyon mo ay unti-unti nang magbabago. Oh. And there is an in the near future, no? Nalalapit na yung future mo. Oh my God. And this is the big happy changes. Ito yung malaking pagbabago magaganap sa buhay mo. So let's see what is the chakra messages. Chakra messages represent mysticism, no? Maraming misteryo o kaganapan sa buhay mo na hindi mo pa lubos na ilalantad o nalalaman. So, may mga bagay pang nakatago. There's a something expansion. Mga papalawakin ng ang kaisipan, kaalaman at karunungan. Ooh. And there's a facade. Mag-ingat kami, nagbabalat kayo. No? There's a something impostor. For romance angels, represent what? For romance angels, represent what? And there is an attractions, no? You are being attracted, no? The two of you, no? Pagdating sa pag-ibig, no? There's a romantic life. And give your relationship a chance if you are something in separations or something, kumbaga, LQ or love quarrel, no? Kumbaga nagkaroon ng tampuhan or something na, kumbaga, cool off. May tinatawag tayong ganyan, di ba? Kumbaga sinasabi dito na bigyan nyo na pagkakataon ulit yung isa't isa. So, ibig sabihin dito, kailangan mo magpa-fresh, no? Kasi maaaring attracted ka sa iba o attracted yung person mo sa iba. So, it's either ikaw yung magpa-fresh o yung person mo yung kailangan magpa-fresh. Dahil maaaring humaharot ka na, maharot na siya. Oh my God. So, let's see what is the Monsology. And communication is the key. So, isa pa to, no? Kumbaga, kailangan na mag-communication sa isa't isa. And there's a look at the bigger picture, no? Lagi mo titingnan yung posibilidad, no? Lahat ng mga mangyayaring magaganap. Yung mga bagay na, kumbaga, yung posibleng mangyari, no? There's a 5 years from now, 10 years from now, kung ano yung mga bagay na kailangan magkakaroon ng development sa buhay mo. So, let's see what is the energy. For the energy, this is the angels of strength. No, papataasin at papalakasin ang iyong confidence, no? And of course, there's the word, no? There's a travel, guys. And of course, there's an appreciations, no? Marunong ka dapat mag-appreciate ng mga bagay-bagay, maliit man yan o malaki, no? Marunong ka magpasalamat. So, let's see what is additional messages for angel spirit ganap. And there is a change, no? Ang pagbabago ay magaganap na. And there's a double change, a double clarification, a double changes. Oh my God. This is a big, big, big changes coming in. Additional messages for angel spirit. And there's an inner self, no? Papalawakin ang iyong kaisipan at kamalayan sa lahat ng kaganapan. There's a boundaries. No? Kailangan niya mag-set ng boundaries dito to protect your power, protect your energy. No? Additional messages. And there is a fairness for environment, no? Kumbaga sa paligid mo, magpapabago sa sistema mo. And there is an astral travel for something communications, no? Kumbaga dadalhin ka ng kaisipan mo at may mga bagay na dadalhin ka sa ibang eksena. Kumbaga itong bagay or spiritual mo na magdadala sa iyong kamalayan or kaisipan, no? Kumbaga about, for example,
No? About sa spirituality, unti-unti mong natutuklasan na there's something, a blessing disguise happen to your life. Na, kumbaga, there's a trust the process. No? Kumbaga, titiwala ka na kapag para sa'yo. Tulad na sinasabi ko dito na pag-ikot ng kapalaran ay maaaring iikot na at babaguhin ang sitwasyon na kinagagalawan mo. Additional messages. And of course, there is something nutritions, no? Busugin mo ang sarili mo sa magagandang eksena. And there is something let go. Pakawalan ang nagbibigay negatibo, pakawalan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. For Arcangel Raphael messages, inner authority, ikaw yung gagawa ng ikabubuti at ikasasama mo. Kaya kung ikaw ay magdidesisyon, pag-isipan mong mabuti, no? Kung ayaw mong pagsisihan sa huli. So let's see. Additional messages. And there's a crack open. So see, ang bagay ay, ang salamin ay parang, kumbaga, ang salamin kapag may lamat na mahirap ng buuin, no? There's something surrender. Parang sinasabi na, kumbaga, mahirap nang pagkatiwalaan yung mga bagay na nakasira na sa isang eksena. Kaya kailangan, ayusin mo. Jesus' loving quote said, whatsoever you shall ask, the prayer in my name, He will give it to you. No? Kung ano man niyang hinihingi mo at hinihiling mo sa ating poong may kapal, ipagkakaloob niya yan sa'yo, ayon sa kalooban ng Diyos. So let's see, what is the angel's number? Represent what? For angel's number, there's a 1616 for readjustment. So, kailangan mo mag-adjust ha. So, something overcoming obstacles. No, maraming darating na pagbabago or may mga pagsubok na darating sa buhay mo, yung level of self-control, insufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life anew with a person from one past, everything will fall to the pieces. So see, kung ano yung mga bagay na nangyari sa iyo sa nakaraan, no? Kung may mga bagay man na, kumbaga, nangyari sa iyo sa nakarang eksena mo, no? Parang sinasabi sa dito, matuto ka na kung ayaw mo ulit mangyari yan sa hinahanap mo. So, may mga bagay dito, kailangan kontrolin mo yung sarili mo, no? Yung emosyon mo, yung iniisip mo. Dahil may mga bagay dyan, kung ano yung iniisip mo ay mangyayari nawa. So, ibig sabihin dito, kumbaga sinusuporta at ginagabayan ka dito, na kailangan mong makinig, no? Sa iyong mga guidance. For messages of life, so there's I reap what I saw. So, sinasabi dito, guys, today I reap that all I think and all I do come back to me in some way. I understand that I reap that fruit of what I sow and fill my life with the thoughts and deeds of the abundance, life and love. I sow did seeds knowing I will harvest the greatest of riches. So see, kung ano yung tinanim mo siyang aanihin mo, tulad na sinasabi ko dito, kumbaga lahat ng mga sakripisyo, paghihirap mo, at lahat mga dinanas mong sakit, kirot, pagpigati, rejection, failure, no, lahat ng mga bagay na yan na pinunan mo, no? Lahat ng mga bagay na yan na itinanim mo ay maaaring magbunga yan ng tagumpay, no? At magandang bukas na inaasam-asam. Kaya maniwala at magtiwala ka na lahat ng mga lahat ng mga itatanim mo ay aanihin mong mabuti, no? Kaya kailangan mabuti ang gagawin mo para mabuti rin ang balik sa iyo. So guys, this is a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Taurus. So, Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. But don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw ng biyayang manubalik sa et. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!